Minsan, pag nagsasabi tayo sa asawa natin na napapagod tayo, sasabihin sa atin, bakit ka napapagod? Nasa bahay ka lang naman. Di na nila naiisip na mas nakakapagod pag sa bahay. Pagmulat ng mata sa umaga, mag-iisip at bibili ng kung anong aalmusalin ng mga anak bago pumasok sa umaga. Maglilinis ng bahay, hatid sundo sa mga anak, papasok sa school. At pagkatapos maghatid, ay magluluto ng pananghalian, maglalaba ng mga damit, maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng mga anak. Minsan, hindi lang katawan mo ang pagod, pati din yung utak. Alam niyo ba kung bakit? Ikaw kaya mag-iisip ng uulamin araw-araw. Iisipin mo yung kung kasya yung pera mo pambili. Sa mahal ng bilihin ngayon, mapapakamot ka talaga ng ulo. Kasi minsan yung budget mo kulang pa. Dagdagan mo yung ang mahal pa ng bigas, pamasahe pa ng mga bata, baon pa sa school. Tapos sasabihan ka pa na kulang pa ba yung binigay niyang pera? Sila kayang gumawa, sila ang mag-budget, sila yung nandito sa bahay para malaman kung alin talaga ang nakakapagod. Pag nandito ka sa bahay, iisipin mo ang lahat. Pagod na nga yung katawan, sasakit pa yung ulo. Mahirap pag nandito ka sa bahay, lahat sa'yo. Pag nagkasakit yung mga bata, ikaw ang sisihin. Sabihin, pinapabayaan mo sila, kaya nagkakasakit. Sinong ina ang gusto magkasakit yung anak? Halos aakuin mo na lang na ikaw na lang ang magkasakit. Kasi ikaw din naman ang nahihirapan. Ikaw yung napupuyat sa gabi. Buhay nanay nga naman.